Guys, muling nagpakita ng team character ang Barangay Ginebra nang bumalikwa sila mula sa 17-point lead ng Blackwater Bossing para itala ang kanilang pangatlong panalo out of 4 games. Pero nalagay sa delikading sitwasyon si Scottie Thompson nang mabagsakan ni Bradwin Ginto ang kaliwang tuhod ng Ginebra guard sa scramble for the loose ball. Although natapos ni Scottie Thompson ang laro ay may nararamdaman daw siyang kaunting kirot sa tuhod. Sabi ng former MVP, nahihirapan daw siyang ibaluktot iyon. Abangan natin kung ano ang magiging resulta ng MRI at iwis natin na hindi siya mapasama sa listahan ng mga Ginebra injured players. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mga ka-Republic, una muna ay hihingi ako ng paumanhin sa aking paus na boses. Kahapon ay hindi tayo nakagawa ng content dahil nadali tayo ng trangkabayo. Mga idol, maagang nag-iinit ang shooting ng Blackwater Bossing. Agad ipinaramdam sa tropa ni Coach Tim Cone na ang laro kagabi ay hindi magiging walk in the park para sa mga mag-aalak. Hindi nga iyon naging madaling gabi para sa Barangay Ginebra na agad naramdaman ang init ng kamay ni RK Ilagan. Nagtala agad ng 13 points ang former San Sebastian Stag sa first half pa lamang upang bahin ang mga fans ng Ginebra sa Philsports Arena. Lamang ng 17 points ang Bossing sa pagtatapos ng first quarter at hawak pa rin ang mga bataan ni Coach Jeff Carriazo ang trangko sa pagtatapos ng second quarter, 41-50. Siyam na pa rin ang advantage ng Blackwater. Pero sa pagpasok ng third quarter ay dahan-dahan ng nagbabago ang takbo ng laro. Unti-unti nang kinakain ng Ginebra ang kalamangan ng Bossing, bunga na rin ang unti-unting panlalamig ng shooting hand ni RK Ilagan. Sa maagang parte ng second quarter, by the way, 3.57 mark, ay kinabahan ang Ginebra bench, pati na ang mga fans ng Ginebra, nang mabagsakan ni Baldwin Ginto ang kaliwang tuhod ni Scottie Thompson pagkatapos magkaroon ng scramble sa ilalim for the loose ball. Matagal bago nakatayo si Scottie Thompson at naisip agad ng marami, mapapasama na rin ba siya sa injured list ng Ginebra gaya ni na Jeremiah Gray at Jamie Malonzo, bagamat hindi naman ganoon kalubha ang injury ni Malonzo. Nakahinga ng maluwag ang mga fans ng tumayo si Scottie Thompson. Natapos ni ang laro para tulungan ang kanyang team na masungkit ang kanilang pangatlong panalo. Kasukob ngayon ang Ginebra ang kupunan ng SMB at Meralco sa pangalawang pwesto sa team standings. Nasa likuran lang ng Magnolia na wala pa rin talo hanggang ngayon sa kanilang 4 na laro. Kung inyong napapansin, nagkukumpul-kumpul na sa unahan ng team standing ang malalakas na team ngayong Commissioner's Cup. Ang Meralco Bolts lang ang tanging team mula sa MVP Block ang nasa top 4. 3 dito ang nanggaling sa SMC Block. Kung sa bagay ay lubhang maaga pa dito sa Commissioner's Cup, marami pang mangyayari bago matapos ang elimination stage. Samantala, maraming Ginebra fans ang nagsasabing mahilig daw talaga ang Gin Kings. Napakabahin muna ang kanilang mga supporters. Nagpapatambak muna saka naghahabol tulad ng nangyari sa laban kagabi kontra sa Bossing at sa sinundang laro kontra naman sa Rain or Shine. Mas dapat daw yata silang kabahan kapag ang Ginebra ang unang nakakatambak sa kalaban. Kung kailan lamang sa umpisa ay saka kinakapo sa dulo, tulad ng nangyari sa pangalawang laro nila laban sa Magnolia Hotshots. Ang huling 2 panalo raw nila, hindi iyon madaling panalo, pag-amin ni Coach Tim Cone. Kailangan daw silang mag-improve pa. Sa isang banda, may mabuti rin daw maidudulot sa kupunan ng Ginebra ang ganoong panalo. Doon daw lalong tumitibay ang loob ng mga player. Sa mga ganoong krusyal na segundo na nakataya ang pagkapanalo at pagkatalo ng isang team, doon tumitibay ang determinasyon ng kanyang mga players. Sa December 3 na ang susunod na laro ng Ginebra kontra naman sa kupunan ng Terra Firma Jeep.
At out of town ang susunod pa uli nilang laban kontra naman sa Phoenix Fuel Masters na gaganapin sa San Jose, Batangas. So guys, yan lang muna. Hindi na natin papahabain dahil nahihirapan nga tayong magsalita. Yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Ron Mark Di Castro, salamat. Ibaristo Caubalejo, Scout Ranger, Eliza Ruth Rosario, Rosemary Juan, Rino Baral, Benedict, Jaymond Makiling, Josie Casilaw, at si Joan Dacoco. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.